Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Habang pumasok si Wuchen sa kabin, sinabi ni Wuchen, ano ang deal kay Richie? Paano siya napunta sa kastilyo? Habang tahimik si Ahuang, sinabi ni Wuchen kay Ahuang, ano ang nangyayari? Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, Wuchen, ganito ang nangyari. Sinabi ni Ahuang, masyadong impulsive si Wuchen. Ang pagmamadali ng walang ideya ay masyadong mapanganib. At may sugat pa siya ni. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, Sai, sa tingin na yon sa kanyang mga mata kanina, walang sinuman ang makapipigil sa kanya. Sinabi ni Ahuang, sa palagay ko dapat manatili tayo sa orihinal na plano. Ilagay ang makinang ito sa kastilyo, mag-cause ng major power outage, at maililigtas natin si Oliver sa kalituhan. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, tama iyon, pero malamang na pinalakas na ngayon ang depensa ng kastilyo. Sinabi ni Richie Ario, Omg. May ideya ako. Gusto ninyo bang marinig? Habang sinabi ng matandang lalaki ni Sarah at ni Ahuang, sige na, sabihin mo na. Sinabi ni Richie Ario, Ahuang, naaalala mo bang ako doon? Sa totoo lang, mas mataas ang aking panandang pandagdag level kaysa sa karamihan. Crown member ako. Hindi na aliw na sinabi ni Ahuang, ha? Ano ngayon? Sinabi ni Richie Ario, kaya, dating paminsan-minsan akong inaanyayahan ni Ginoong na dumalo sa mga event sa kastilyo. Kung gusto kong pumasok, hindi nila ako haharangin. Sinabi ni Ahuang, Holy Biscuits. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang napakahalagang impormasyong iyon ng mas maaga? Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, dapat dinala mo kami sa loob ng ilang araw na ang nakalilipas. Sinabi ni Richie Ario, dalhin kayong dalawa. Hindi pa rin yun posible. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, ano nga ba ang pinagsasabi mo? Sinabi ni Ahuang, teka, ibig mong sabihin, pwede mong dalhin ang makina. Habang itinuturo niya ang kanyang laptop. Sinabi ni Richie Ario, tama yon. Hindi ko kayo pwedeng dalhin, pero ang makina ay walang problema. Sinabi ni Ahuang, Linen. Hindi, impossible. Masyado kang mahina. Pupunta ka lang sa iyong kamatayan. Sinabi ni Richie Ario, para sa iyo, hindi ako natatakot mamatay. Tungkol sa kung paano ilagay at operahin ito, kailangan mo lang akong turuan. Habang pinapawisan ang matandang lalaki ni Sarah at ang kanyang anak, sinabi ni Richie Ario, kapag tapos na ang misyon, magpropose ako sa iyo. Nagulat si Ahuang. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah at kaya ganoon ang nangyari. Habang namula si Ahuang, sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, huwag kayong magkatinginan lang dyan. Matagal nang umalis si Richie. Dapat niyang maipasok ng maayos ang makina. Ano ang susunod na hakbang? Sinabi ni Wuchen, tama. Magbuo muna tayo ng plano para sa pagliligtas. Ano ang maximum na distansya para i-activate ang power outage? Sinabi ni Ahuang, may signal jammer ang kastilyo, kaya hindi ito pwedeng i-activate ng wireless mula sa labas. Kailangang direktang konektado sa network port sa labas ng kastilyo. Ang lokasyon ay hindi gaanong malayo sa lugar na nakita ka namin dati. Sinabi ni Wuchen, malamang na madaling matuklasan ang direktang koneksyon at magpapadala sila ng mga tao para imbestigahan. Matandang lalaki, kailangan kitang humawak ng depensa. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, nakuha. Sinabi ni Wuchen, Sarah, ikaw ang magmaneho. Ipark ang sasakyan ng medyo malayo para hindi mapansin at maging naka-standby. Papasok ako sa kastilyo para hanapin si Oliver at si Richie. Matapos mailigtas siya, mag-rendezvous tayo sa matabang gubat. Limitado sa 1.5 oras ang buong operasyon. Kung lumampas tayo sa oras, nangangahulugang may problema ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Lahat kayo ay umatras, naintindihan? Sinabi ni Ahuang, kaya mo ba ito, Wuchen? May sugat ka pa. Ayokong mawala ka matapos mawala si Oliver. Sinabi ni Wuchen, huwag kang mag-alala. Sa tulong ni Kamahalan, siguradong magtatagumpay. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, sige na. Gawin natin ang sinasabi mo. Sinabi ni Sarah, Sinabi ni Ahuang, nga pala, ang device ay actually nakakuha ng konting upgrade sa tulong ng matandang lalaki. Habang bulong ni Ahuang kay Wuchen na sinasabi, ito ay Sinabi ni Wuchen, magaling. Sinabi ni Wuchen, sige, may oras pa ngayon. Lahat sa inyong mga pwesto. Magpahinga kayo.
Ang operasyon para iligtas si Oliver at si Richie ay magsisimula kapag dumilim. Gabi na iyon habang nakapasok ng palihim si Wu Chen sa kastilyo. At tumakbo siya sa labas. Ginamit ni Gabriel ang kanyang teleskop at sinabi, may daga na pumasok. Nagsimula ang pangangaso. Samantala, habang inayos ng berdeng buhok na binibini ang mga utensil sa mesa, sinabi niya, kailangan kong sabihin, ang iyong tapang ay kahanga-hanga. Gayunpaman, ang intelligence na natanggap ko ay na ang Crown member, si Ginoong Richie, ay namatay sa isang pagsabog ilang araw na ang nakalilipas. Habang pinapawisan sa takot ang tunay na Richie Aireo at sinabi, hindi. Elale. Sinabi ng berdeng buhok na binibini, ikaw impostor, gumagamit ng peking identity para magkaos ng gulo sa lugar ni Ginoong si para saan mo itinuturing ang lugar na ito. Habang itinuturo niya ang kanyang maliit na kutsilyo sa lig ni Richie Aireo. Tiningnan ni Richie Aireo ang blade at umiyak. Habang nanood si Oliver mula sa distansya. At pinawisan siya. Sinabi ng berdeng buhok na binibini, dahil gusto mo ito ng husto, hayaan mong bigyan kita ng tamang lasa ng pinaka-premium na serbisyo sa kastilyong ito. Sinabi ni Richie Aireo, El Nane. El Nane. El Nane. Sinabi ng berdeng buhok na binibini, ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakakuha ng pagkakataong ito. Sinabi ni Richie Aireo, El Nane. El Nane. El Lali. Sa loob ng bag ni Richie Aireo. Ang makina ay nagliwanag ng berde. Sa labas ng kastilyo. Nagtinker si Ahwang sa power box. Habang tinitingnan ng matandang lalaki ni Sarah sa labas. Naghihintay si Sarah sa sasakyan. Ginamit ni Ahwang ang radio. Sinabi ni Gabriel, makinig kayo. May daga na pumasok. Bantayan ang pwestong ito. Habang tahimik si Gabriel. At sinabi niya, sisilipin ko doon. Sinabi ni Ahwang, Wu Chen, ang major power outage device ay matagumpay na nakonekta. Nagbulong si Wu Chen, kamahalan, sa palagay ko na diskubre ako nang pumasok ako. Pinalakas na ng kalaban ang depensa, kaya kailangan nating i-activate ang power outage plan agad. Sinabi ni Ahwang na intindihan. I activate ang device. Power outage countdown, 15 seconds. Habang pinindot niya ang spacebar. Sinabi ni Ahwang, isara mo ng maaga ang iyong mga mata para makapag-adapt ka agad sa kadiliman sa sandaling mangyari ito. Habang lumapit si Gabriel. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, huwag kang mag-alala, alam ko ang mga maliliit na detalyeng ito. 14 na 13. 8, 7, 6. 3, 2. 0. Biglang nawala ang ilaw. Habang tumigil si Gabriel. Sinabi ng iba pang mga lalaki, power outage. Habang tumakbo si Wu Chen, pinawisan si Gabriel at sinabi, pahigpitin ang formation. Habang karit-chop ni Wu Chen ang lead ng ibang seguridad. Sinabi ng berdeng buhok na binibini na wala ang kuryente. Habang biglang nasa likod niya si Wu Chen. Biglang karit-chop ni Wu Chen ang kanyang leeg habang sinabi niya ng nasaktan, orky. At bumagsak siya sa sahig. Habang lumakad si Wu Chen papunta kay Oliver. Inalis ni Wu Chen ang tape sa bibig niya habang sinabi niya, Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen, Lae. Huwag kang mag-ingay. Habang umupo si Oliver. Inalis ni Wu Chen ang mga restraints kay Richie Aireo. At tinulungan niyang bumangon habang sinabi niya, nasaktan ka ba? Kaya mo bang lumakad? Sinabi ni Richie Aireo na may nanginginig na boses, ayos lang ako. Sinabi ni Wu Chen, magaling, sumunod ka sa akin. Umalis tayo dito ng tahimik. Oliver, kunin mo ang rifle. Habang kinuha ni Oliver ang kanyang sibat. Sinabi ni Wu Chen, ako ang mangunguna. Richie, dikit ka kay Oliver. Kung may mangyari, tumakbo kayong dalawa papunta sa city exit gamit ang lahat ng inyong lakas. Naghihintay si Ahwang sa inyo sa labas ng kastilyo. At nagsimula silang tumakbo pataas ng hagdan. Biglang lumitaw si Gabriel at sinabi, ang daga ay daga pa rin. Napakabilis, nag-string up ka na ng buong pugad. Naghagis si Wu Chen ng dagger kay Gabriel. Habang iniwasan niya ito gamit ang kanyang foil. Sinipa ni Wu Chen siya. Habang siya ay tumalsik palayo. At nagharap sila. Tumakbo si Richie Aireo papunta sa isang lalaki na may baton sa sahig. Habang kinuha niya ito at inihagis kay Wu Chen na sinasabi, Wu Chen, kunin mo ito. Nakatch ni Wu Chen ito. At sinabi niya, umalis kayo. Ako ang bahala dito.
Sinabi ni Gabriel, sino ang nagsabing pwede kang umalis? Habang tumakbo siya papunta kay Oliver. Biglang hinarang ni Wu Chen ang kanyang daan. Habang nag-fence sila. Sinabi ni Gabriel, kailangan kong sabihin, ang iyong swordsmanship ay napakagaling, malayo sa ordinaryo. Mayroon kang systematic training. Magaling. Angkop na kalaban mo ako. Habang tahimik si Wu Chen. Sumwing si Gabriel at iniwasan ni Wu Chen. Biglang binaril niya ang balikat ni Gabriel. At sinabi niya, gumagamit ng baril. Biskwit, wala kang martial virtue. Sinabi ni Wu Chen, bakit ako dapat may martial virtue sa'yo? Bukod pa, nagbago na ang panahon. Sino ang gumawa ng rule na hindi ka pwedeng gumamit ng baril habang gumagamit ng espada? Tanga ka ba? Pinunit ni Gabriel ang kanyang shirt at sinabi, patay ka na. Habang ang isang numero 05 ay nakatatoo sa kanyang dibdib. Nagulat at pinawisan si Wu Chen na sinasabi, 05. Iyan ay propagandist's designation number. Sinabi ni Gabriel, dahil alam mo tungkol sa amin propagandists, may mas maraming dahilan akong patayin ka. At si Oliver ay kailangang mamatay din. Biglang may sibat na lumabas sa kanyang dibdib. Sinabi ni Oliver, hindi ako mamamatay dito kasama ni Wu Chen. At hindi na ako maghihiwalay kay Wu Chen kailanman. Habang inalis ni Oliver ang kanyang sibat. Nagulat si Gabriel. Tumakbo si Oliver papunta kay Wu Chen. At sinabi niya, ayos ka lang ba? Nagpanggap na nasaktan si Wu Chen at sinabi, sinabi ni Oliver, Wu Chen. Ayos ka lang ba? Habang biglang napansin ni Wu Chen ang isang bagay. Habang maraming mga mata ang tinitingnan sila. Sa labas. Nagdo-download ng music si Ahwang sa LimeWire. Habang biglang nag-buzz ang earpiece ng matandang lalaki ni Sarah. Sinabi ni Sarah, tatay, may paparating. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, nakuha, sisilipin ko. Habang tinitingnan ng dalawang magagandang binibini ang matandang lalaki ni Sarah. At mumiti sila habang sinabi ng isa, may power outage sa lugar. Dumating kami para tingnan. Sino kayo? Hinawakan ng matandang lalaki ni Sarah ang kanyang baril sa kanyang likod. Nag-scratch ng ulo ang matandang lalaki ni Sarah at sinabi, kami ang maintenance workers sa lugar na ito. Na-detect namin na parang nasunog ang inyong fuse, kaya dali-dali kaming pumunta dito. Sinabi ni Ahwang, another 5 minutes at halos tapos na. Bigyan niyo ako ng ilang minuto at dapat maibalik ang kuryente. Sinabi ng binibining may buhok na asul, salamat sa inyong hirap, sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, basic work lang iyon, dapat lang. Habang tumalon ang mga binibini at hinawakan ang kanilang mga daggers. Nasugatan sa dibdib at braso ang matandang lalaki ni Sarah habang sinabi niya ng nasaktan, Sinabi ng mga binibini, ang inyong dalawang mukha ay matagal ng under surveillance ni Ginoong. Itinuro ng matandang lalaki ni Sarah ang kanyang baril sa kanila. Habang sinugat ng binibining may buhok na asul ang kabilang kamay ng matandang lalaki ni Sarah at na-disarm siya. At sinabi nila, mamatay. Habang patuloy silang umatake at patuloy na tumatanggap ng hits ang matandang lalaki ni Sarah. At sinabi niya sa kanyang sarili, pero ang attack frequency ay masyadong mabilis at ito ay two-person attack, kaya mahirap harapin. Sinabi ni Ahwang, ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, Ahwang, huwag kang kabahan at mag-focus ka lang sa iyong trabaho. Habang sumugod ang binibining may dilaw na buhok. At dumaan sa matandang lalaki ni Sarah. Sumunod ang binibining may buhok na asul sa pag-atake. Nagulat si Ahwang. Habang hinawakan ng matandang lalaki ni Sarah ang lieg ng binibining may dilaw na buhok at sinabi, ha. Habang lumiko siya at umiyak sa matandang lalaki ni Sarah habang mukha siyang si Sarah. Nagulat ang matandang lalaki ni Sarah biglang ngumiti ang binibini. Habang nasugatan ang matandang lalaki ni Sarah at sinabi niya ng nasaktan, Habang nanginginig siya at bumagsak sa sahig. Sinabi niyang Lumabas si Sarah sa sasakyan at sinabi, tatay. At nagsimula siyang bumaril sa kanila na sinasabi, ikaw biskwit. Gumawa sila ng ilang bullet moves at sumugod kay Sarah. Nagberserk ang matandang lalaki ni Sarah at tumayo habang hinawakan niya ang leg ng mga binibini. At sinabi niya ng galit, walang sinuman ang pwedeng masaktan si Sarah sa harap ko. At ibinagsak niya ang mga mukha ng mga binibini sa isa't isa. Habang pagod na bumitaw ang matandang lalaki ni Sarah at sinabi, ha. Ginamit ni Ahwang ang radio at sinabi, hello, Wu Chen, Wu Chen.
Habang nakipaglaban sina Wu Chen at Oliver sa ibang ballerinas na nagsusuot ng night vision goggles. Narinig ni Wu Chen ang report ni Ah Huang na sinasabi, nasugatan ang uncle, seryosong nasugatan. Sinabi ni Wu Chen, mabilis kayong umatras. Sinabi ni Ah Huang, pero hindi pa nagsisimula ang second phase ng blackout. Pwede ba itong mag-countdown ng 5 minutes? Kailangan ba itong magsimula on time? Sinabi ni Wu Chen, magaling yon. Sinabi ng matandang lalaki ni Sarah, Wu Chen, ang second stage explosion ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Kailangan mong tumakbo. Sinabi ni Ah Huang, may 5 minutes na lang. Kailangan mong tumakbo palabas. Sinabi ni Wu Chen, sigurado. Sinabi ni Ah Huang, fase 2, simulan. Habang pinindot niya ulit ang spacebar. 4 oras 59 minuto sumugod ang mga ballerinas na may night vision goggles kina Wu Chen at Oliver. At patuloy silang nagde-deflect ng mga atake sa dilim. Pinawisan at pagod na sinabi ni Wu Chen, huff. Ang oras ay 4 oras 55 minuto sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, mas lumalaban ako, mas nagiging passive ako . Biglang sinabi ni Ezio, tama na. Habang pinawisan si Wu Chen. At tiningnan si Ezio. Tinitigan sila ni Ezio. Sinabi ni Hyde Alto Savoy, si Oliver ang aking pinakamahalagang kamag-anak sa dugo. At si Wu Chen ay isang minamahal na bisita. Sino ang nagsabi sa inyong manakit sa kanila? Oliver, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ang lahat? Mayroon bang bagay na hindi pwedeng pag-usapan ng pamilya? Di ba, sinabi ni Oliver, pinagsisikapan mo pa rin akong linlangin sa puntong ito. Wala na tayong pag-uusapan. Habang itinuro niya ang kanyang sibat kay Hyde Alto Savoy, nag-grit ng teeth si Hyde Alto Savoy. At sinabi niya, kung talagang gusto mong i-drop ang lahat ng pretenses at maging kaaway, natatakot ako na si Wu Chen ay magiging alikabok dito ngayong gabi. Habang napaligiran sina Wu Chen at Oliver. Habang ang oras ay 3 oras 59 minuto pinawisan at pagod na sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, huff, kailangan kong mag-isip ng paraan. Sinabi ni Wu Chen, nabanggit ko, may susi ako, di ba? Hayaan niyo kaming umalis at ibibigay ko ito sa inyo. Sinabi ni Ezio, isang susi. Nasaan ang napakahalagang family key na ninakaw? Sinabi ni Wu Chen, ganoon kalakas ang reaksyon. Para saan ang susi na yon? Sinabi ni Ezio, ang kayamanan ng pamilya na nakaimbak sa isang Swiss bank. At ang patunay ng aking status bilang sole heiress. Iyon ang aking ari-arian. Ang nanay ni Oliver ang ninakaw ang susi sa akin nang umalis siya, pero huwag na nating pag-usapan ang hindi kaaya-ayang nakaraan. Halika, batang lalaki. Ibigay mo sa akin ang susi at iisipin kong patawarin ka. Habang ang oras ay 2 oras 34 minuto sinabi ni Wu Chen, sa sandaling maglakad ako ng isang hakbang pasulong, tumakbo ka papunta sa pinto. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, sa puntong ito, tumakas muna. Kukunin ko ang matandang bruha na iyon at pagkatapos ay laruin ko ito ngayon. Sumulong si Ezio. Sa likod bumangon si Gabriel. Pagkatapos ay hinawakan niya si Oliver habang sinabi niyang org. Sinabi ni Gabriel, kaya pala ang susi ang pinag-uusapan. Mas pinapasimple nito ang mga bagay. Wu Chen, ibigay mo sa akin ang susi. Sinabi ni Hyde Alto Savoy, Gabriel. Ano ang ginagawa mo? Pakawalan siya. Masasaktan mo siya. Habang pinawisan at namutla si Oliver. Sinabi ni Gabriel, sawa na ako sa inyong mga perverts. Habang naging mahina si Oliver. Sinabi ni Hyde Alto Savoy sa kanyang sarili, ang lalaking ito ay baliw di. Kinuha ni Gabriel ang kanyang kutsilyo. At sinabi niya, Wu Chen, pinapayuhan kita na ibigay ang susi. Limitado ang aking pasensya. Sinabi ni Oliver, nee. Sinabi ni Wu Chen, ikaw. Biglang may umugong na sasakyan. Sinabi ni Gabriel, kumpol ng mga hypocrites. Ibigay niyo sa akin ang susi. Ang pera sa Swiss bank ay kailangang akin. Sinabi ni Hyde Alto Savoy, Gabriel, ano ang sinasabi mo? Pwede nating pag-usapan ang pera, basta-basta pakawalan mo si Oliver. Biglang bumangga ang isang sasakyan kay Gabriel at tumalon palayo si Oliver. Habang nagulat at pinawisan sina Gabriel, Oliver, Ezio, Hyde Alto Savoy at Wu Chen. Nagdrift ang sasakyan. Habang sinabi ni Richie Aireo, Wu Chen, narinig ko ang lahat mula kay Ah Huang. Malapit nang sumabog ang lab. Sumakay sa sasakyan. Nagulat na sinabi ni Ezio sa kanyang sarili, lab. Pagsabog. Kayo.
Habang ang oras ay sa 0 oras 35 minuto tumakbo si Ezio papunta sa lab at sinabi, damit. Sinabi ni Richie Ario, bilisan niyo. Habang tumakbo sina Oliver at Wu Chen papunta sa sasakyan. Ang oras ay sa 0 oras 28 minuto habang binabaril ng mga goons ang sasakyan. Ang oras ay sa 0 oras 20 minuto habang nag-cover sina Richie Ario at Wu Chen mula sa barrage ng mga bala. Ang oras ay 0 oras 15 minuto habang tumakbo si Ezio papunta sa lab. Ang oras ay 0 oras 6 minuto habang sinabi ni Wu Chen, wala ng oras. Lahat ay buckle niyo ang inyong seatbelts. Ang oras ay 0 oras 3 minuto habang nasa pinto ng lab si Ezio. Ang oras ay 0 oras 1 minuto habang sinabi ni Oliver, ilan, sinabi ni Richie Ario, yun. Ang oras ay sa wakas sa 0 oras habang nakita ni Ezio ang ilaw. At sumabog ang pinto. At pinawisan siya sa takot. Sumabog ang labas ng kastilyo. Habang ipinakita ang mga anggulo ng pagsabog mula sa taas. At isa pang pagsabog mula sa gilid. Nag-clear ang dust cloud. Lumitaw ang isang magandang binibini. At lumakad siya papunta sa debris. Biglang nagulat siya. Habang nakita niya ang kamay ni Ezio. At sumigaw siya, amo. Wala na ang aming amo. Waa, sinabi ng ibang binibini, amo. Sinabi ng pulang buhok na binibini, amo. At sinabi ng kanyang kaibigang may buhok na asul, amo. Habang nagtipon silang lahat at umiyak na sinasabi, sob. Tinulungan ni Wu Chen si Oliver na lumabas ng sasakyan, habang tinulungan ni Richie Ario ang kanyang sarili na lumabas ng debris. Habang nagulat si Oliver. Sinabi ni Wu Chen, wala ng amo. Hindi na kailangan ng amo kailanman. Malaya na kayo. Sinabi ni Oliver, tama yon, umuwi na kayo. Naghihintay ang inyong mga pamilya sa inyo. Habang tahimik ang mga binibini. Sinabi ng galit ang blonding babae, tigilan niyo ang inyong pag-iyak. Ano ang naiintindihan niyong mga tao? Tahan? Nakakatawa. Kung hindi dahil sa biskwit na yon na lasing at abusado sa akin at sa aking nanay, maghahanap ba ako sa kalye ng sense of security mula sa isang hooligan? Kung hindi ako naging bulag at sumunod sa maling tao, magiging alipin ba ako sa special auction na yon? Ang aking buhay hanggang sa puntong iyon ay isang maling hakbang pagkatapos ng isa. Habang tiningnan siya ng isang lalaki at sinabi, ang isang ito ay high quality goods. Hehehe, I-enjoy ko ito ngayong gabi. Sinabi ni Gabriel, pakiusap alisin niyo ang inyong kamay. Nahuli na ng mata ni Ginoong Iu ang batang babaeng ito. Hindi siya para ibenta, pasensya. Sinabi ng lalaki, sinabi ni Ezio, maligayang pagdating sa kastilyo. Sinabi ni Heidi Alto Savoy, mula ngayon, kayo ay isang miyembro ng aming pamilya. Kailangan niyo lang na paglingkuran ng maayos ang amo. Wala nang kailangan. Maging masaya lang kayo, habang sinabi ng binibini, opo. Sa panahong iyon, inakala ko na sinasabi lang nila yon. Pero tinupad ng amo ang kanyang salita. Binigyan kami ng pure freedom. Tunay na ginawa namin ang anumang nagpapasaya sa amin. Kung gusto naming sumayaw, sumayaw kami. Kung gusto naming magluto, nagluto kami. Kung gusto naming maggarden, naggarden kami. Basta tinulungan namin siyang magkaanak. Habang umiiyak siya. Tahimik si Wu Chen. Sinabi ng binibini, lahat dito ay may katulad na kwento. Hindi hanggang sa dumating kami sa kastilyo na naramdaman ng sinuman na parang tao kaming nabubuhay. At kinuha niya ang isang metal rod. At sinabi nila, sinira ninyo ang aming amo, sinira ang kastilyo, sinira ang aming tahanan. Lalaban kami sa inyo hanggang kamatayan, sinabi ni Hyde Alto Savoy, tama na. Tigilan ninyo, tumigil ang mga binibini at sinabi, Ginoong I. Salamat sa Diyos, buhay pa si Ginoong I. Sinabi ni Hyde Alto Savoy, tapos na ang lahat. Hayaan niyo silang umalis. Sinabi ng binibini, pero Nalito si Wu Chen. Sinabi ni Hyde Alto Savoy kina Wu Chen at Oliver, bilisan nyo. Habang sinabi ni Hyde Alto Savoy, umiiyak sinabi ni Wu Chen, Oliver, tara. At lumakad sila palayo. Sinabi ni Ahwang, Wu Chen. Habang nakabukas ang kanyang shirt. At niyakap niya si Wu Chen na sinasabi, masaya akong ayos kayong lahat, habang namula siya. Sinabi ni Wu Chen, ayos lang kami, pero ang pagsabog na iyon ay mas exaggerated kaysa sa inilarawan mo. Sinabi ni Ahwang, salamat sa matandang lalaki, hihi, habang umiti ang matandang lalaki ni Sarah at si Sarah.
Itinaas ni Richie Aireo ang kanyang kamay at sinabi, Lee. Nalito si Ahwang at sinabi, yes. Sinabi ni Richie Aireo, pwede ba akong mag-pro? Sinipa ni Ahwang si Richie Aireo at sinabi, hindi. Habang sinabi ni Richie Aireo sa kanyang sarili, ang satisfying sinabi ni Hyde Alto Savoy, Sob. Ganoon lang ang pagkamatay mo. Kaya Sob, ako. Mula ngayon, ako ang tunay na Ezio. At sinabi niya sa kanyang sarili, Oliver. At Wu Chen. Hindi pa ito tapos. Sooner or later, maghihiganti ako sa inyo. Habang umalis si Wu Chen, matandang lalaki ni Sarah, Ahwang, Oliver at Sarah. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.